Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na sumusubaybay, tumututok po dito sa ating programa. Okay mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito, siyempre pinasasalamatan din natin yung ating mga bagong mga subscribers na kung hindi dahil sa inyo, hindi po tayo makakarating sa punto na kung saan tayo po ay nasa mahigit sa 140,000 subscriber na po. Okay, siyempre pinasasalamatan din po natin yung mga kababayan natin sa abroad, lalong-lalo na yung mga taong naging kabahagi ho nitong ating programa. Okay, sa araw pag ito ay pag-uusapan natin, di na natin patatagalin ito pong mga sinasabi ngayon ni Maharlika na kumbaga isinisisi na naman po niya sa ating Pangulo yung di ba, yung mga nangyayari ngayon. Para bang gusto niyang sabihin karumal-dumal ang ginawa ng ating mahal na Pangulo, no? Parang gusto niyang sabihin sobrang karumal-dumal ang ginawa ng ating mahal na Pangulo. So para mabigyan ho natin ito ng matinding reaksyon, panoorin ho natin nang sa ganon ay maunawaan ho natin nang sa ganon di ba? Alam naman natin kung kaninong tao to si Maharlika alam naman natin kung kaninong pakawala to kung sino nagbabayad dito. So yun, pakinggan ho natin at panoorin ho natin maigi mga minamahal kong mga kababayan. Hello! Magandang araw sa lahat ng aking mga palangga. Ayan. So, nag-giveaway tayo sa Maisog Rally sa Angeles, Pampanga kahapon. Kaya naman nakatulugan ko na ang panonood. Dahil umaga na rin yan dito. But ganun pa man, kumusta kayong lahat? At patuloy tayong humakbang na maisog mga kababayan dahil palapit na palapit at painit na painit ang ating laban. Kaya naman, bago ang painit na laban, mag-download na muna kayo ng SendWave app. Yan. Yun ang sinasabi ko Kagabi may nakausap po ako itong sinasabi niyang SendWave app. Dito po ay nagkaroon ho ng issue dito, no? Hindi lang niyo alam. Marami hong nagsusumbong sa akin dito. Talagang grabe. Grabe po racket nitong babaeng ito. So, kaya ingat-ingat po kayo dito sa sinasabi niyang SendWave app na kung saan ito promo code Maharlika. Gusto niyang di ba? Pero doon sa mga kababayan natin, ako na kung nagsasabi, wag po ninyong tangkilikin ito. Kung ayaw ninyong mabudol kayo nitong cholokoy na to. Okay, tuloy ho natin. Mabilis at ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Mabilis at ligtas daw. Kaya pala, ang dami nang nagsialis sa kanya. Kaya huwag po kayo magpapaniwala dito, lalong-lalo na alam nyo naman itong babaeng to. Unang-una, desperada. Pangalawa, mamamatay tao. Paano ko nasabi? Kasi ba pumatay sa asawa niya, hindi ba't siya? Dahil nga sa gusto niyang makuha agad yung kayamanan ng asawa dahil may kinakaringkingan siyang ibang lalaki, di ba? So, kaya ingat-ingat ho tayo dito, lalong-lalo na dito kay Maharlika. Gamitin ang promo code na Maharlika para magkaroon ng $20 free credit. Pero you know what mga palangga? Naging successful ang ating panawagan sa No Remittance Day. Actually,
kahapon, June 17. Kasi mga kababayan ay, pero syempre hindi naman natin gagawin everyday ito, kawawa naman din yung mga pamilya. Actually, ang headline ito sa Philippine Star ay, I don't know kung nabasa ninyo, bumagsak talaga, ayan o, remittance hit, actually 11-month low of 2.6 billion in April. Itong article na ito, bago pa pala tayo nagpanawagan, ay patuloy na bumabagsak ang remittance ng ating mga kababayan. Ang pagpasok. Ayan. Ayan. O, ayan. Nakita nyo? Anyway, nasa Philippine Star. So ngayon mga kababayan, so nagpapakita na talagang matamlay ang ekonomiya ng ating bansa. Maari yung mga OFW natin talagang naghihirap din sila, kaya siguro hindi rin sila ganun kakadalas magpadala ng pera at nag-iipon sila siguro sa kanilang pagtanda. I hope nag-iipon po kayo. At ganun pa man, so yun yung impact ng ating panawagan. So, hindi natin gustong bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa, ng Pilipinas, kasi hindi natin gawain ang magpabagsak ng Pilipinas o ng ekonomiya ng bansa. Bakit? Sino ka ba? Kahit pa gawin mo Maharlika, wala kang magagawa, pabaksakin ang Pilipinas. Sino ka ba? Ano na ba talaga tingin mo sa sarili mo? Ha? Ano ba talaga tingin mo sa sarili mo? Hindi mo ba alam na nagmumukha ka ng baliw? Nagmumukha ka ng... Di ba? Alam niyo mga kababayan, ito si Maharlika hindi ko maintindihan eh. Minsan natatawa na lang talaga. Hindi daw niya ugali magpabaksak ng ekonomiya. Hindi... Kung yung China nga hindi nila basta-basta kayang ibaksak ang ekonomiya ng Pilipinas. Ikaw pa, sino ka ba? Di ba? Yan ang tanong dun Sino ka ba? Pag nagsalita, akala mo mga minamahal ko mga kababayan, napakatayog niya na ang layo na ng narating niya. Hindi mo nga narating yung gusto mong marating Ha? Kaya ka nga nagkakaganyan Kaya nga galit na galit ka kay First Lady Lisa Araneta Marcos at sa aming mahal na Pangulo kasi hindi mo nga naabot yung gusto mo. Tapos pag nagsalita nga, nakala mo di ba? Mga kababayan, so yung sinasabi po niya, mga minamahal ko mga kababayan, yan po yung tungkol po sa palitan yata ng dollar. Alam niyo yung sinasabi kasi ni Maharlika, mga minamahal ko mga kababayan, hindi dapat pinapansin yan kumbaga ginagawa na lang ho niya ng ng issue ginagawa na lang ho niya to ng issue. Pero kung yung China nga nakaranas ng di ba? O dito mababasa mo dito sa Philippine Star din yata to kung di ako nagkakamali Philippine Star ngayon ito China na to China na presidente ang nagsasalita dito. Sa mensahe ni Chinese President si Xi Jinping sa pagpasok ng taong 2024, 2024 din ho ngayon. Pagpasok daw ng 2024, inihayag niya ang mga problemang kinakaharap ng kanyang bansa. So ibig sabihin, hindi lamang po ang bansang ito ang kumakaharap, kilala natin kung ano ang China. Alam natin kung ano ang China. Di ba? So dito binabanggit dito yung kinakaharap ng bansang China sa ekonomiya. Di ba? Sa ekonomiya. Aniya, nahihirapan ng mga investors at dumarami ang mga mamamayan walang trabaho. Tayong mga nagmamasid ang nakakaalam, labis na pinagkakagastusan ng China ang pagpapalakas ng military power nito. Yan. So, para di tayo lumayo, hanggang doon na lang tayo. So, dito po tayo mag-focus sa sinabi ho na ni President Xi Jinping. Diba? So, dito kay Maharlika kasi, alam nyo, sa buhay, ang sistema po kasi ng buhay natin at ang bansa natin, halos pareho. Hindi lahat nasa sitwasyon ka na abonda ka.
Hindi sa lahat ng panahon marami kang pagkain. Hindi sa lahat ng panahon marami kang pera. Diba? Kasi weather, sino ba yung nagsasabi ng weather? Parang si Kuya Kim ba yun? Ang buhay ay weather lang. Diba? Mabuti na nga ngayon mga minamahal ko mga kababayan sa kabila po, ito sasabihin ko sa inyo sa kabila po ng lahat na nangyari sa ating bansa. Sa kabila na nangyari sa ating bansa. Ano po yung nangyari sa ating bansa? Di ba't lumubog tayo bago bumalik si Pangulong Ferdinand Marcos kay Duterte? Hindi ba't lumubog tayo sa pagkakautang? Hindi ba't lubog yung ating mga magsasaka sa utang? Anong ginawa ng ating mahal na Pangulo? Di ba mayroon siyang ginawa? Pero bago natin sagutin to, bago tayo tumirada ng husto dito kay Maharlika, tuloy ho natin yung kanyang mga sinasabi. Ang may gawa niyan, yung mga bangag na nakaupo. Yung mga bartek na nakaupo, yan ang nagpapabagsak sa inyong bansa sa pamamagitan ng paglustay ng pera. Sabi nga ni Doc Lorenza, maisog rally kahapon, ang mga fireworks na ginagastos nila na multimilyon. Ang party here, party there na walang humpay. Travel dito, travel doon. So yan ang nagpapabagsak sa ating bayan. Yung paglustay nila ng pera na wala silang pakialam, makapal ang mukha. According to Doc Loren's speech, na napapaligiran sila ng kahirapan dyan sa Maynila. Ang mga slums area, squatters area, ay patuloy silang lumulustay. So, itong pagbagsak ng piso, mga palangga, ay patunay na itong gobyernong ito ay wala sa ayos. Ibig sabihin, hindi siya patungo sa progresibong bukas na sinasabi niyang julol siya. Tingnan mo Pero bago ang lahat, isa lang mo masasabi ko dito kay Maharlika. Putang ina mo. Sira ulo ka. Alam mo ba yung sinasabi mo, Maharlika? Kaya natatawa na lang ako dito kay Maharlika. Eto mga kababayan sabi niya ito po daw ay patunay na wala daw ginagawa o walang nagawa ang ating mahal na Pangulo o nilulustay lang daw. Nilulustay lang. Maharlika, alam mo ba ang sinasabi mo? Ito, natatawa ako dito Alam mo ba sinasabi mo, Maharlika? Alam mo ba ginawa ng amo mo? Bago siya umalis dito sa pagiging presidente niya. Alam mo ba kung ilan ang iniwan niyang utang? Talaga naman, Maharlika. Palibasa kasi mga minamahal ko wala namang talagang alam tong mongoloid na to Wala namang alam to Kasi nga wala nga sa bansa natin to. Kumbaga nakikichismis lang huyot. Yung may tsura yung salamin pa niya. Tingnan mo yung salamin. Salamin po yun wala sa tamang pag-iisip, mga minamahal kong mga kababayan. Sabi niya nilulustay daw ng fireworks. Pumupunta lang daw kung saan-saan. Baka hindi alam ni Maharlika. Para maintindihan ni Maharlika, muna natin itong video nito. Papalitan natin ito. Papakita ko lang sa kanya. Maligayat ang pagbabalik kapatid. It's Kapatid Alvin is here. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ng mga proyektong ipinagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami ang nagtatanong kung ano raw ba ang mga nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang mga listahan ng kanyang mga nagawa o accomplishments. Ito ay para sa mga taong naninira sa reputasyon ng ating Pangulo. Oh Lord! So yun, yung video na to mga minamahal ko mga kababayan, Maharlika, pasa nyo to kay Maharlika. Kasi hindi alam ni Maharlika kasi nga wala nga dito si Maharlika sa Pilipinas.
Eto kasi si Maharlika, dahil bayad nga, kung ano lang yung sinasabi ng kanyang amo na, kumbaga, binabayaran nga siya, di ba? Ito sasabihin mo, ganito mo sisirain yung si Pangulong Bongbong Marcos, si Marcos, di ko alam kung anong tawag nila sa ating mahal na Pangulo. So, yan. Yan ay sasabihin niya. Pero dito, susupalpalin ho natin to ng kaliwat kanan. Sasampalin natin ng baba taas ito, para matauhan itong si Maharlika. At syempre, para hindi maligaw yung ating mga kababayan, di ba? Panoorin ho natin, mga minamahal kong mga kababayan. Narito ang mga nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinilala ng mga kaalyadong senador ang mga nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang 100 days na panunungkulan. Ayan sa loob lang ng 100 days. Nung panahon ni Duterte, sa loob ng 100 days, bilyon-bilyon na ho yung nanakaw niya at wala pa ho siyang nagagawa. Sa loob po ng 100 days, marami na po siyang kinawawang Pilipino na kung saan pinapatay niya na walang kalaban-laban, na ang karamihan, puro mga inosente. Para kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nagbubulag-bulagan ang mga nagsasabing wala pang nagagawa ang ating presidente. Maharlika, isa ka na doon. Nagbubulag-bulagan ka dahil bayad ka. Ito si Zubiri na ang nagsabi. Nagbubulag-bulagan lang yung mga Pilipino. Nagtatanga-tangahan. Kahit alam na nila ang nagagawa ng ating mahal na Pangulo, dahil nga hindi naman nanalo yung Pangulo nila, ang gagawin nila, sasabayan nila yung amo nila sa paninira. Ito salita na to ni Zubiri. Tuloy natin. Oh boy! Tinukoy ni Zubiri ang halos araw-araw na meeting ng Pangulo kasama mga opisyal ng pamahalaan, ang pagkuha ng mga husay ng miyembro ng gabinete. Yan. Araw-araw nagmi-meeting. Araw-araw may pinag-uusapan tungkol sa ikalalago ng ating bansa. Hindi po araw-araw na nagnanakaw tulad ng ginagawa ho ng administrasyong Duterte, noon araw-araw ang nakawan, uso ang nakawan, uso ang pangloloko, uso ang pagpapanggap, uso yung pagtatraidor. Pero itong ating minamahal na Pangulo, araw-araw nagmi-meeting at sinasaysing niya yung mga karapat-dapat na maging leader. Hindi yung kuha lang ng kuha. Na panahon ni Duterte, kinuha niya puro mga brad niya sa fraternity na puro mga magnanakaw. Puro mga brad niya sa fraternity yung kinuha niya. Kaya ang nangyari sa ating bansa, di ba? Ano nangyari? Naging prat-prat-prat-prot. Ano ba yung grupo niya? Parang grupo yata ng Tao Gamay. Anong grupo ba yun? Pasensya na, hindi ko alam. Parang ganun yung di ba? Nako. Ang pagkakaroon ng outstanding economic team at state visits nito sa Indonesia, Singapore at Estados Unidos para makapag-imbita ng mga mamumuhunan sa bansa. Yun naman pala Maharlika. Lipad lang daw doon, lipad doon, punta dito. Ang trabaho pala ng ating mahal na Pangulo, mag-imbita, Maharlika. Talaga to si Maharlika. Minsan pinapatawa tayo na nagiging kengkoy na tong hayop na to di ba? Hindi yata alam ni Maharlika na ang pag-alis-alis ng ating mahal na Pangulo para mag-imbita. Hindi katulad ng ginagawa ng amo ni Maharlika pupunta sa China. Tapos pagbalik may takot ng mga droga. May dala-dala ng mga armas ibibigay dun sa mga NPA, di ba? Talaga to si Maharlika. Maharlika, panoorin mo to alam ko matatameme dito si Maharlika Tinukoy naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang matapang na pag-uumpisa ng Pangulo sa right sizing sa pamahalaan at pagbuo ng mahusay na economic team. Bahagi ng mga unang utos ng Pangulo ay bogi ng mga opisina at ahensyang may duplicated at overlapping functions tulad ng Presidential Anti-Corruption Commission, Office of the Cabinet Secretary at ang reorganization ng Presidential Commission's Operations Office. Hindi rin pinalagpas ng Pangulo ang mga isyu sa Department of Agriculture
lalo na noong hinayaan itong gumulong ang investigasyon sa controversial na sugar importation. Ganito rin ang sinabi ni Senador Robin Padilla. Ito na. Si Robin Padilla na to, mortal na kalaban natin, ha? Mortal na kalaban to, Maharlika, kakampi mo, ha? Sumang-ayon at nagustuhan ang ginagawa ng aming mahal na Pangulo. Ikaw talagang kahit gustuhin mo man, dahil may personal ka nga nagalit, dahil hindi mo nga nakuha yung gusto mo, yung inawit mo sa aming mahal na Pangulo, yung hiniling mo, dahil di binigay sa'yo, kaya alam na namin na wala talagang manggagaling na maganda sa'yo. Ha? Walang manggagaling na wala talaga kaming maririnig na maganda mula sa'yo, Maharlika, dahil alam namin kung bakit. Alam namin kung bakit ka ganyan. Kung saan, binanggit din ito ang mahusay na economic team, pag-iimbita ng foreign investors at pagtugon sa pagkain at agrikultura. Umaasa si Padilla na hanggang sa matapos ang 292 days ni Pangulong Bongbong Marcos ay mapanatili ang magandang tungkol nito sa ating bansa. Maglalabas ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng isang kautusan na magtatakda ng 1 taong moratorium para sa pagbabayad sa lupa at interes para hindi mabaon sa utang ang mga benepisyaryo ng agrarian reform. Isinusulong din ni Pangulong Bongbong Marcos ang digitalization sa lahat ng records ng gobyerno. Gusto rin ni Pangulong Bongbong Marcos na ma-access ng mga OFW ang kanilang overseas employment certifications sa kani-kanilang mga cellphone para sa kaalaman ng karamihan. Hindi sususpindihin ni Pangulong Bongbong Marcos ang anumang proyektong pang-infrastruktura na nasimula ng Administrasyong Duterte. Yon, tingnan mo, ha. Ganon kahusay, ganon kabait, ganon. Biro mo ba naman lahat ng mga ni Noynoy Aquino noon? Ang ganda-ganda na. Pinatigil pa niya dahil nga sa political di ba? Kasi nga walang utak itong si Duterte, utak galunggong to eh. Utak galunggong talaga itong si Digongyo. Kaya wala tayong aasa. Tingnan niyo, ha. Imbis na tingnan niyo yung pag-iisip ng mga taong matitino. Yung utak ng taong mga talagang may alam talaga. Kasi tingnan niyo, ha. Noong panahon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang gaganda ho na kanya nagsimula, di ba sabi nga, isa tayo sa pinaka-powerful. Kung tinuloy yon ng administrasyon ni Cory Aquino, hanggang ngayon, baka matakot pa sa atin yung China na yan kasi mas tayo noon kasi sa China eh. Di ba? Kung tinuloy lahat yon ng pamahalaang Cory Aquino, kung tinuloy lang at hindi na yung personal na, di ba, imbis yung Meralco, imbis na nagmamay-ari yung Petron. Shell ba yun o Petron? Imbis na nagmamay-ari ang gobyerno, ano ginawa? Binenta. Di ba? Sabi ko nga, tingnan nyo, ha, yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo, hindi siya namumulitika eh. Pagdating sa trabaho, pag nakita, teka, sayang yung inupisahan dito. Dahil hindi naman natapos ng administrasyong Duterte, dahil puro pagnanakaw yung ginawa, imbis na tapusin yung proyekto, dahil sa pagmamahal ng ating mahal na Pangulo, alang-alang sa taong bayan, itinuloy niya. Kumbaga, dahil hindi naman kayang ipatapos ni Duterte, dahil wala naman talaga siyang napatapos na kahit anong mga project. Kaya ang lahat po nang tumapos ngayon ng mga proyekto ni Duterte, ang ating mahal na Pangulo na po. Kasi mas busy po kasi si Duterte sa pagnanakaw at pakikipagsabuatan kay Michael Yang sa pamamagitan ho ng Parmali. At syempre, busy ho si Duterte sa pakikipag-meeting, sa pakikipag-usap sa mga drug lords na Chinese na nakapasok po dito, maging sa mga nagmamay-ari ho ng Pogo. Kaya hindi na po kataka-taka kung bakit wala pong natapos yung administrasyong Duterte. Tuloy ho natin. At nangakong palalawigin ito. Gagawin daw yan sa pamamagitan ng pagpapatibay ng value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga mamimili. Ayon sa Pangulo, gagawa ang gobyerno
ng National Network ng Farm to Market Roads at bubuhayin ng mga Kadiwa Center kung saan makakabili ng mga produkto sa abot kayang halaga. Ekonomiya. Inilatag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang target, kabilang ang medium-term macroeconomic ang fiscal objectives o mga programa pang ekonomiya para maibaba sa single-digit ang poverty rate sa 9% sa taong 2028. Ayon sa Pangulo, inaasang lalago sa 6.5 hanggang 7.5% ang gross domestic product ng bansa. Aniya, maaabot ng bansa ang income middle status sa taong ito. Agrikultura. Sa usaping agrarian reform, maglalabas ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng isang kautusan nang magtatakda ng isang taong moratorium para sa pagbabayad sa lupa at interes para hindi mapaon sa utang ang mga benepisyaryo nito. O, nagawa ng amo mo yan, Maharlika? Noong panahon ng amo mong si Digongyo, Maharlika, para sabihin ko sa iyo, imbes na guminhawa yung mga magsasaka, bumaon pa ng doble. Ha? Bumaon at ibinaon ng husto ni Duterte ng doble yung aming mga kababayang magsasaka. Nagawa ba ng amo mo yan? Ha? Kung kurap ang aming mahal na Pangulo, yung 57 billion na yan, sana binulsan na lang niya. Kung sa amo mo yun, wala na. Matagal nang nandoon sa lalagyan ng amo mo yan. Ipinalagay na ng amo mo doon kay Kibuloy. Mahigit 52,000 hektarya ng lupang agrikultura na pagmamay-ari ng mga ahensya ng gobyerno ang ipamimigay sa mga qualified na benepisyaryo. Nangyari na ho yan, ha? Yung sinasabi dito, nangyari na ho yan. Di ba? Pumunta siya sa Davao, namigay ng lupa, kasama titulo, pumunta sa Dumaguete, pumunta sa ibang panig ng ating bansa. Yung mga lupa na hindi binibigay ni Duterte noon, na kung saan hinahayaan lang niya na mapunta sa mga politiko, naghahamad sa pera at kapangyarihan, ngayon ibinibigay at binabahagi na ho ng ating mahal na Pangulo sa ating mga kababayan. Di ba? So, yun po yung malaking pagkakaiba. Tuloy ho natin. Oh boy! Kabilang sa mga ito ay ang mga war veterans, mga naiwang asawa at anak ng mga war veteran, mga retiradong sundalo at pulis, at mga nagtapos sa kursong agriculture na walang lupa. Sining at turismo. Palalakasin naman ang industriya ng turismo sa pamamagitan ng road improvements, mga pagpapaganda ng mga improvements sa mga paliparan para mapadali ang biyahe sa mga tourist spots sa bansa. Ayon sa Pangulo, panahon na para i-welcome ng buong mundo ang enhanced Filipino brand sa unique, takit-akit at creative. Nangunguna niya ang mga Pilipino sa mga larangan ng mga arts, culture, new media at live events. Kaya na, pinadapa ng COVID-19 pandemic ang mga kabuhayan ito. Tama ho. Pinadapa po ng COVID. Isang COVID na kung saan ginawa ho ng mga siraulong Chino na nakipagsabuatan kay Digongyo para panakip butas sa ginagawa nilang pagnanakaw, no? Panakip, pagkubli sa ginagawa nilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. At ito ang ginawa nilang dahilan, ito ang ginawa nilang way para po makapagnakaw ng trilyon-trilyon. Yan po ay gawa, yung COVID-19 ho na yan, gawa lang ho ng Chinese yan. Ipinakalat ng sadya, sa hangin para po, di ba, pagkakitaan ng mga doktor, para pagkakitaan siyempre ni Digongyo ng mga panahon na yon. Para pagkakitaan ng kanyang economic advisor na si Michael Yang na talaga bilyon-bilyon ho ang nahakot, na kung saan ang pinuhunan lang doon sa Parmalee na bagong tayo ay 1 milyon, samantalang yung kanyang kontrata ay bilyon-bilyon. Di ba? Ang galing talaga nila, wala tayong magagawa. Magagaling, mahuhusay sila magnakaw sa pamamagitan ng kanilang estratehiya. So, tuloyin ho natin.
At syempre, hindi din pwede mawala ang Build Better More program ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang Build Better More or BBM ay ang programa sa infrastruktura ng Administrasyong Marcos 2022 hanggang 2028. Pinalitan ito ang Build, 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 programa sa infrastruktura ng Administrasyong Duterte 2016 hanggang 2022. Ang mga sumusunod na infrastructure flagship project ay kinilala ng National Economic and Development Authority. Inaprubahan ng Administrasyong Marcos ang 194 na proyektong infrastruktura mula sa pampublikong sasakyan, energy, kalusugan, teknolohiya ng impormasyon, yamang tubig, at agrikultura. 77 sa mga proyektong iyon ay dinala mula sa mga nakaraang administrasyon, habang 123 ay bago at pinasimulan ng administrasyong Bongbong Marcos. Tignan nyo ha, yung kapalpakan ni Duterte, biro mo, mahigit sa 70 na project. 70 plus na project hindi ho nagawa ni Duterte, hindi natapos. Paano nga matatapos? Yung mga ginagawa nga ni Duterte, panakip na lang yun eh. Kunyari may ginagawa sila, sige gawin nyo, umpisahan nyo. Pero mas focus tayo sa pagnanakaw. Kasi ilang taon lang ako manunungkulan, 6 years lang. Kaya kailangan madaliin ang pagnanakaw kaysa sa project. Madaliin ang pagtapos ng pagnanakaw kaysa sa pagtapos ng mga proyekto. Ganun po kawalang ya. Kasi style na po yan ni Duterte nung mayor pa siya. Kumbaga dinala lang niya sa pagka-presidente niya. Talagang nadala niya. Talagang yun ang ginawa. Anong ginagawa niya sa Davao? Yun ang ginawa niya nung presidente siya dito sa ating bansa. Ang kabuang halaga para sa Build Better More program ay 9 trillion. Binigyan din ng National Economic and Development Authority o NEDA ang papel ng Build Better More Infrastructure Program bilang isang katalista para sa pagbabagong panlipunan at ekonomiya ng ating bansa. Sa pagtutok sa paghahatid ng mga mahahalagang proyekto tulad ng mga expressway, tulay, paliparan, riles, daungan, telecommunication at iba pang mga panlipunang infrastruktura, magagawa nating makabuluhang bawasan ang gasto sa pagninegosyo, palawakin ang mga pagkakataon sa merkado, lalo na para sa micro, small at medium enterprises, at isulong ang mataas na kalidad sa paglikha at pagbabago ng trabaho. Marami ang naiinip at nawawalan agad ng tiwala sa Pangulo. Oh boy! Kunting tiis lang mga kapatid, hindi naman agad-agad maaayos ang bansa nating ilang taong pinamunuan ng mga mapanglabis na leader. Kunting tiis lang at sa huli ay sabay-sabay tayong sasalubong sa masaganang bukas. So yun, mga minamahal ko mga kababayan. So narinig nyo naman narinig nyo naman siguro yung sinabi ho ng ating kapatid. Konting tiis lang. Kasi hindi po madali yung kinakaharap ng ating mahal na Pangulo. Lalong-lalo na po, nakita nyo naman po siguro na kung ano ang kinalalagyan ngayon ng ating Pangulo, kung ano ang sitwasyon. Nakita nyo naman kung gaano kalaki yung iniwan na pagkakautang ni Duterte sa ating mahal na Pangulo. Diba, na kung saan karamihan po na kanilang inutang ay napunta lamang po sa bulsa nila. Kumbaga for the boys. Kaya huwag po tayo magpapaniwala dito kay Maharlika. Huwag po tayo magpapaniwala dito kay Maharlika sa mga sinasabi niya. Kasi sabi ko nga, bayaran ho kasi ito. Ito, nagsasalita ho to bilang isang bayaran na vlogger. Alam naman po, kita nyo naman, nagsasalita siya doon kung bakit nandito ba siya? Nandito ba siya? Hindi po, ang totoo po, kaya po to nagsasalita ng mga kung ano-ano dahil nga may personal siyang galit sa ating mahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging sa ating mahal na Pangulo dahil nga sa hindi niya nakuha yung gusto niya. Yun lang po yun at wala nang iba. Kung ano man yung kanyang sinasabi, hayaan na lang ho natin to si Maharlika dahil bunga nga po yan ng kanyang pagka-inis, galit dahil hindi niya nakuha yung biro ba naman
Kung hindi po dahil sa ating mahal na Pangulo, hanggang ngayon naghihirap po yung mga magsasaka. O, klaro naman po yan, ha? Binabalita ho yan. O, para hindi nyo masabi na tayo nagsasabi lang dito ng kung ano, panoorin ho natin to. Malaking ginhawa raw sa mga magsasaka ang bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Marcos. Buburahin kasi nito ang mga utang ng Agrarian Reform beneficiaries. Sa ilalim ng New Agrarian Reform Emancipation Act, mawawala na ang hindi nabayarang annual installments at interest para sa mga lupa na kanilang sinasaka. Aabot yan sa halos 60 bilyong piso pag pinagsama-sama. Mahigit 610,000 na magsasaka ang makikinabang sa batas. Gobyerno na rin ang sasalo sa 206 million pesos na obligasyon ng higit 10,000 benepisyaryo sa ilalim ng Voluntary Land Transfer Program. Pagtitiyak ni Finance Secretary Benjamin Jokno, hindi maapektuhan ng loan condonation ang kita ng gobyerno. Namahagi na rin ang mga titulo ng lupa sa ilang mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform, hindi pwedeng basta ibenta ng mga benepisyaryo ang lupa sa loob ng 10 taon. Kapag nalaman ng DAR na ibinenta ang lupa, ay babawiin daw ito ng pamahalaan at ibibigay sa ibang beneficiary. So yun, mga minamahal kong mga kababayan, nakita nyo kung gaano kahusay ang ating mahal na Pangulo. Nakita nyo kung gaano kahusay yung ating mahal na Pangulo. Siya lang nakagawa na, no panahon ho ni Duterte, hindi po niya nagawa yan. Dahil tulad nga ho ng sinasabi ko, iba po focus ni Duterte noon. Ang focus ho ng administrasyon Duterte, magnakaw na magnakaw. Yung sinasabi nilang bill. No! Magnakaw na magnakaw kasi 6 years lang yun ng ano nga ni Duterte. Diba? Oh. Alam niyo mga kababayan ko, sabi ko nga wala tayong dapat paniwalaan. Wala tayong dapat paniwalaan dito kay Duterte at lalong-lalo na po sa mga galamay niya o sa mga tao niya. Yan po yung masasabi ko lang mga minamahal kong mga kababayan. Wala tayong dapat paniwalaan. So, pero ganun pa man, bibigyan pa rin ho natin ng reaksyon yung mga sinasabi nito ni Maharlika para naman ho sa ating mga kababayan. At syempre, para may pagtanggol din natin yung ating mahal na Pangulo na kung saan gumagawa ho ng kabutihan para po sa ating mga mamamayan, sa ating lahat. Baka billions pa to counter us. Sa ng kanyang mga cronies, ng kanilang mga kabit, kanilang mga anak, lahat na silang mga hinayupak nila. Yun. Teka. Upo. Yung mga bartek na nakaupo, yan ang nagpapabagsak sa inyong bansa sa pamamagitan ng paglustay ng pera. Sabi nga ni Doc Lorraine sa Maisog Rally kahapon, ang mga fireworks na ginagastos nila na multimilyon. Ang party here, party there na walang umpay. Travel dito, travel doon. So yan ang nagpapabagsak sa ating bayan. Yung paglustay nila ng pera na wala silang pakialam, makapal ang mukha. According to Doc Lorraine's speech. Tingnan nyo ha. Yung sinasabi ni Dr. Lorraine daw, hindi ko alam kung sino tong hinayupak na to. Yung sinasabi nung napapanood niya, yun lang yung sinasabi niya, hindi niya alam na paninira lang yun. Siguro, kailangan lang siguro panoorin ni Lorraine itong pinalabas natin dito, pakipasan nyo na lang ho. Para nang sa ganun, kahit papaano, matauhan ho itong mga ito. Itong mga to na naninira ho sa ating mahal na Pangulo. Diba? So, hindi niya alam. Naglulustay lang. Sino kaya ang naglustay? Sino ang naglustay? Sino ang nagnanakaw ng pera? Sino? Sino ang nakipagsabuatan sa mga Chinong katulad ni Michael Yang at ni Alan Lim para makapagnakaw ng trilyones? Hindi yata alam ni Maharlika. Maharlika, booking ka na at walang maniniwala sa iyo, iha. Maliban na lang kung babaguhin mo yung salamin mo. Na mukha kang nasisiraan na talaga ng ulo. Na napapaligiran sila ng kahirapan dyan sa Maynila. Ang mga slums area, squatters area, ay patuloy silang lumulustay. So, habang napapaligiran daw ng mga mahihirap ang ating Pangulo,
patuloy daw silang naglulustay, lalong-lalo na yung si House Speaker Martin Romualdez at yung iba pang mga kalyado. Hindi alam ni Maharlika yung sinasabi niya eh. Noong panahon ni Digongyo, maliban na napakarami yung mga namamalimos sa kalsada, marami yung mga street children na naglalakad dyan sa kalsada, marami ding yung patay. Diba? Nangangamoy patay ho yung buong bansa. Dahil ginawa na lamang na parang mga basura yung mga tao, pagkatapos pati, itatapon dito, tatapon doon. Kaya yung sariwang hangin, nangangamoy patay na ho. Imbis na nga, sa kabila ng pagiging kung saan nangangamoy mahirap na, nangangamoy na para tayong, hindi ko maintindihan yung mga panahon, hindi mo ma-explain talaga ng maayos eh. Dahil unang-una, talagang sagad yung kahirapan. Na kung saan sinadya nilang mangyari yung COVID-19 na yun. Maharlika, baka kulang ka lang sa impormasyon. Kailangan siguro, baka gusto mo makausap ako, usap tayo para matauhan ka. Kaya lang, takot tong mga vloggers na itong makipag-usap sa akin dahil alam nila, talagang may kalalagyan sila sa akin at talagang yung si Maharlika. Wala to. Tuloy yun natin. Itong pagbagsak ng piso, mga palangga, ay patunay na itong gobyernong ito ay wala sa ayos. Ibig sabihin, hindi siya patungo sa progresibong bukas na sinasabi niyang julol siya. Si Raulo din pala to eh. Ano ba sabi? Ano bang sabi nung pinanood natin? Maghintay lang, konting tiis kasi mahirap po. Ako, ito prinsipyo po Mas mabuti pang ako yung magtayo ng sariling bahay ko na wala akong i-repair. Kesa tumira ka sa isang bahay na marami kang i-repair. Ibig sabihin napakahirap po ng sitwasyon ng ating mahal na Pangulo ngayon dahil ang dami niyan dapat i-repair. Dahil maraming winasak, sinira yung dating administrasyon. Maraming sinimulan na hindi natapos. Diba? Ngayon, sa sitwasyon ng ating mahal na Pangulo, sinasabi nito na hindi daw patungo sa progresibo. Si Raulo ka pala eh. Ang dami ngang nagawa ng aming mahal na Pangulo na hindi nagawa ng Pangulo mong hindi ko alam, Mongoloid yata talaga to. Pasintabi lang sa mga wala po tayong intensyon na maliitin yung mga dahil kung meron din po akong Mongoloid na pinsan, ito ay akin lamang ng pantira dito kay Maharlika, hindi po to kung saan diba? So ngayon mga minamahal kong mga kababayan, yung sinasabi nito wala sa hulog, diba? Hindi niya kasi alam eh. Hindi kasi siya yung naabutan ng ng lupa. Hindi kasi siya yung nabigyan ng kaluwagan sa puso't isip katulad nung ginawa ng ating mahal na Pangulo na inalis yung pagkakautang ng mga magsasaka, no? At hindi kasi siya yung nakikiharap sa mga investor. Hindi siya pumupunta sa abroad para hikayatin yung ating mga bisita yung mga investor sa iba't ibang panig ng mundo. Wala kasi siya kaya nga hindi ginawa tong ano ba yung gusto niya na maging tawag nito hindi ombudsman kumbaga basta may hiningi siyang kapangyarihan na hindi ibinigay sa kanya. Dapat lang talaga na hindi ibigay sa kanya yun kasi, di ba? Kitang-kita mo naman itsura nito. Kung ito ay bibigyan ng katungkulan, makapal lang mukha nito. Masiga to, tsaka kita nyo, garapal masyado kumilos. Di ba? Vlogger pa lang yan, Vlogger pa lang yan. Tingnan nyo kung paano kumasta. Pag nagsalita, kala nyo, hindi ko ugaling manira ng bansa at kahit gawin mo. Ngayon sa bagay, ginagawa na nga niya ngayon Di ba? Ano bang nangyayari? Wala. Di ba? Tuloy natin. Okay? So yan ang katotohanan, mga kababayan. Saan? Ang katotohanan na Katotohanan na ang sinasabi mo ay puro sinungalingan? Katotohanan na ang sinasabi mo ay puro paninira lamang? Walang katotohanan sa'yo, Maharlika. Walang katotohanan sa'yo kahit isa. Dahil iba ang nakikita ng mga Pilipino sa mga sinasabi mo. Yan ang totoo. Pumunta ka dito sa bansa para makita mo. Kaya lang hindi pupunta to sa bansa dahil ang dami nang atraso nitong hayop na to. Hindi to pupunta dito.
Kaya nga malakas lang loob nito dahil nandiyan siya sa ibang bansa. Di ba? Kaya malakas ng loob nito. Subukan mong maharlikang umuwi dito sa bansang ito. Tignan namin kung ganyan pa ang magiging asta mo. Di ba? Nako, wag ka maharlika. Alam namin kung paano mo pinatay yung asawa mo. Pero, bago natin ituloy-tuloy itong ating ano bang title natin? Pagsisinungaling. Paninira. Bago nyo ituloy yung inyong paninira, pagsisinungaling. Diba? Panloloko sa taong bayan. Anong gagawin mo? Sige nga. Okay. Si Bangag Jr. ang dahilan kung bakit may isog. Nabanggit. Sa ating, kaya daw may maisog rally dahil daw sa... Kaya daw may maisog rally dahil daw sa... Ang tawag nito? Dahil daw sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ganun ba yun? Di nga. Yan ni Mayor Baste kagabi, pero... Naku, naniwala ka pa dun sa isa na yun. Isa din yung Mongoloid yun. Isa din yun, di ba? Kitang-kita naman sa pagmumukha ni Baste. Paniniwalaan mo yung tsura ni Baste nung hindi pa mayor yan. Pag nalalasing, nandudukong, di ko pa alam halos lahat ng mga nakakakilala sa kanya doon sa Davao, pag nalalasing pala yung dimuho na yan, nandun, nagwawala doon, nagsasasayaw sa kalsada, walang makasaway. Anak ni Rodrigo Roa Duterte, kasama yung mga barkada niyang mga Chino. Diba? Walang magawa yung taong bayan. Anak ni Duterte, pag nababangag na, kung sino-sinong pupunta ng beer house, kung sino yung mapagtripan na babae, bababuyin. Lahat gustong ipagawa. Matindi pa sa Triple X. Diba? Wag na tayo maharlika. Alam mo, bagay na bagay talaga kayo ni Baste. Sa itsura mo pa lang, naku, palaban tong babaeng to. Dun nga sa asawa niya Diba? Let's punta tayo dyan mamaya. So mga kababayan, nakita nyo naman na itong si Bangag at ang kanyang pinsan na inuubos ang pera ninyo araw-araw, segundo inuubos ang pera ninyo. Kaya sabi ko nga, kung kayo ay patuloy na hindi iimik, di i-enjoy nyo ang paglustay nila ng pera. Sinungaling talaga yung pagmumukha nito. Ang galing magsalita, di ba mga kababayan? Tingnan nyo, ito po yung bayaran di ba? Pinakita na ho natin sa mga kababayan natin yung nagawa ho ng ating mahal na Pangulo at yung gagawin pa. Yung pinakita ko po sa inyo kanina na video, yung po yung 1 taon pa lang niya. Marami pa po tayong ipapakita dito ng mga nagawa ho ng ating mahal na Pangulo na pwede nating isampal dito kay Maharlika. I-enjoy daw natin yung pagnanakaw ng ating mahal na Pangulo. Kung gustong magnakaw ng ating mahal na Pangulo, bakit ibibigay pa niya 57 billion? Kunin na lang niya, nakawin na lang niya, di ba? Bakit kailangan pa niyang kontrahin si Sara Duterte sa pagnanakaw? Hindi sana nakiisa na lang siya. Sige, total, tayong dalawa naman ang leader. Total, tayo naman ang may pinakamataas na. Papasukin natin lalo yung mga pogo. Diba? Kung gusto lang mangwarta, magkapera ng ating mahal na Pangulo, hindi niya kailangan paalisin dito yung pogo. Malaki ang nabibigay ng pogo sa mga politiko. Kayang magbigay ng pogo ng bilyon-bilyon, buwan-buwan. Kung tutuusin. Pero hindi yan ang iniisip ng ating mahal na Pangulo. Ang iniisip ng ating mahal na Pangulo, yung kinabukasan ng ating mga kababayan, kinabukasan ng mga kabataan, kinabukasan ng mga nalululun na sa bisyo. Diba? Kung talagang gusto lang ng ating mahal na Pangulo na magkapera, kausapin na lang niya si Alice Go, tuloy mo yung bibigyan kita ng chance. Bigyan mo ako ng bilyon-bilyon every month. Makikipag-transaction siya ngayon sa mga niya, sa mga pogo. Pero hindi. Nung panahon ng amo mo, Maharlika, makinig ka. Pinagkaperahan ng husto ni Duterte yung mga pogo na yan. Kaya siya nagkaroon ng trilyon-trilyon, bilyon-bilyon. Kaya wag mong ipahid sa aming mahal na Pangulo yung ginagawa ng Pangulo mong lechika. Di ba? Mga minamahal ko mga kababayan. Kaya sabi ko, ang dami ho natin pwedeng ibato dito kay Duterte. Pinagmalaki pa niya yung rally-rally nila. Inagsalita na nga itong si Duterte, di ba? Kaya pero sa mga sinasabi nga kasi ni Duterte, hindi pwedeng paniwalaan.
Kasi sabi nga ni Duterte, kung nabalitaan ninyo, sabi ni Duterte, hindi naman daw nila gustong pabaksakin. Eh, anong ginagawa niya? Anong purpose ng rally? Diba? Anong purpose ng rally? Kung talagang hindi ninyo intensyon na pabaksakin, siraan, yung aming mahal na Pangulo, ito may isang balita, pakinggan nyo. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi sila galit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi na sila galit. Hindi galit siya na. Tignan nyo ha, talagang ito ay bunga na lamang ng fentanyl. Nakikita ko ha, bunga po ito ng fentanyl. Hindi siya galit, pero anong ginagawa nila? Di ba? Hindi siya galit. At hindi nila nais na pabagsakin ang gobyerno. Hindi daw nila nais pabagsakin ang gobyerno na pinamumunuan ngayon ng ating mahal na Pangulo. Di ba? Tingnan nyo. Taliwas sa sinasabi ng mga Duterte yung ginagawa nila. Kaya nga hindi sila pwedeng paniwalaan. Hindi sila pwedeng pagkatiwalaan. Hindi mo pwedeng sakyan yung sinasabi nila kasi etong si Duterte, sabi nga ng ating mahal na Pangulo, bangag na to. Kumbaga, luto na yung utak nito sa fentanyl. Kumbaga, sa katandaan nito, hindi niya na alam yung ginagawa niya. Kumbaga, siguro iniisip niya siya pa rin ang Pangulo, magagawa pa rin niya. Kasi yun nga ang nakagisnan niya dahil may kapangyarihan siya, mayroon siyang pera, nagagawa niya ang lahat. Siguro yun yung nasa isip niya. Pero wala na huto kung ano na lang yung dinidikta ng mga anak niya sa kanya, yun na lang yung ginagawa niya. Pero totoo, balita ko nga po, merong isang kababayan natin na pumunta sa opisina ni Baste. Tas nandoon din itong si Rodrigo Roa Duterte. Abe, kumpare niya ha, hindi niya na nakilala. Ha? Kausap pa lang niya nung kahapon, sino ka? Di ba? Kumbaga, yun po yung epekto na kumbaga naghalo-halo na. Yung katandaan niya, yung, di ba? Sabi ko nga, tanga talaga yung mga Pilipinong sumusunod na lang sa isang taong, diba? Lunod na sa fentanyl yung utak. Diba? Ano sabi pa niya dito? Sa isinagawang maisog rally kagabi sa Angeles City, Pampanga, iginiit ni dating Pangulong Duterte na hindi nila nais na patalsikin si Pangulong Marcos at sa halip ay gusto lamang nila na magkaroon ng reforma. Aniya, patuloy silang magsasalita at mananawagan sa pamahalaan upang marinig ang sentimiento ng taong bayan. Taong bayan o sentimento ninyong mag-aama? Dahil takot kayo na papasukin ng aming mahal na Pangulo ang ICC. Sentimento ng taong bayan o sentimento ninyong mag-aama dahil kinontra ng aming mahal na Pangulo yung pagnanakaw ni Sara Duterte ng 25 million at pagnanakaw pa ng milyon-milyon. Sige nga, takot kayo na singilin ng gobyerno o ng pamahalaan o ng batas ng bansang ito yung pagnanakaw. Takot kayong hukayin ng bansang ito yung issue tungkol sa 51 billion na kung saan hinayaan ng administrasyong Duterte na maibigay sa isang congressman na kung saan anak niya na hindi nalalaman o natutukoy kung saan napunta yung pera na yon. Huwag yung idamay ang taong bayan, mga Duterte. Kaya nga naaawa tayo sa mga sumasama dyan sa rally-rally na yan. Sa totoo lang, biktima po sila. Kaya inuunawa na lang natin. Kasi nakikita ko, kulang po sa pangunawa. Kulang sa pag-iisip. Kulang sa kaya naman, dalawa lang yun eh. Kung hindi kulang sa pag-iisip yung mga sumasama dyan, mga membro kasi yan ni Kibuloy na na-hypnotize na. Pangalawa, karamihan din po dyan, mga NPA na humalo mga NPA po yung karamihan dyan. Hindi naman kasi pwedeng hulihin dahil nga civilian. Hindi natutukoy kasi civilian nga. Yan po ang katotohanan yung mga sumasama dyan sa rally-rally na yan. 30% NPA, 30% po dyan. Mga membro ho ni Kibuloy. At 40% naman dyan yung mga nabayaran para sumama lang. Yan po ang katotohanan. Kaya wala po yan kasi mga na lamang yan sila. Diba? Biro mo sinasabi dito. Hindi daw ng Pangulo ay ni Rodrigo Roa Duterte, hindi daw nila pakay na sirain, babaksakin o Di ba nanawagan nga si Baste na resign? Ano tawag doon? Ba't mapaparesign kung hindi mo nais na paalisin sa pwesto?
Diba mga kababayan, ang gulo ho ng mga Duterte, pare-pareho po sila ng utak. Kung hindi mo nais na sirain ang mahal na Pangulo, ba't mo sinabing nagda-drugs? Diba? Tapos hindi nyo naman napatunayan. Diba? Oh, hindi nyo naman napatunayan. Nagsasalita kayo nagsalaban sa aming mahal na Pangulo, hindi nyo naman napatunayan. Oh, kaya mga minamahal kong mga kababayan, kaya marami hong dismayado. Sabi ko nga sa 100 supporter noon ni Duterte, ngayon ho, nasa 15 o 10 na lang yung natitirang naniniwala pa sa kanya. Siguro dahil na lang siguro sa utang na loob. Pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, huwag po tayo maniniwala dito kay Maharlika. Dahil alam naman ho ninyo, yung mga sinasabi ho nito ni Maharlika ay bunga lamang ho ng kanyang trabaho bilang isang bayaran na vlogger. Yan po yung katotohanan. So, dahil po sa bayaran nga ito, natural lang na maririnig natin sa kanya yung mga paninira. Kasi yun ang trabaho niya. Diyan siya in-appoint. Sa ngayon, ito po yung kanyang trabaho. Kasi nabalitaan ko ho, kaya po ito nagpupursige na maibaksak ang administrasyong Marcos, masira ang administrasyong Marcos, unang-una para makaganti siya sa ating mahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Pangalawa, syempre, pag nakuha na ng mga Duterte yung kapangyarihan, ang pagkakaalam ko ho, pinangakuan to ng kapangyarihan. Yun, ambassador, yun pala yung hiningi niya. Yun yung hiningi niyang posisyon sa ating mahal na Pangulo na hindi ibinigay sa kanya kasi nga hindi nga bagay sa kanya dahil nga sa paging alam ng Pangulo natin yung naging background niya, diba? Na kung saan siya mismo ang pumatay sa asawa niya, na kung saan nilason niya, diba? Kaya lang dahil nga mapera itong si Maharlika, may connection siya, diba? Sabi ko nga basta may pera ka dito sa mundo, may connection ka, marami, diba? O ganun ba mga minamahal ko mga kababayan, tulad nung sinasabi ko, tumutok lamang ho kayo dito sa ating programa nang sa ganon ay malaman ho ninyo yung mga dapat na malaman ng ating mga kababayan. Nang sa ganon ho ay hindi po kayo maligaw. Kasi sabi ko nga, alam nyo naman ang trabaho ng mga vlogger ni Digongyo, iligaw po yung kaisipan ng ating mga kababayan. Kaya nandito po kami para po panatilihin ang inyong paniniwala sa kakayahan ho ng ating mahal na Pangulo. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat.